Ang una ko tatalakayin ang sistemang padrino o palakasan. Ang sistemang padrino o palakasan ay isang patuloy na isyu sa Pilipinas kung saan ang mga nasa kapangyarihan ay nagbibigay pabor sa mga kaibigan o kamag-anak upang makakuha ng posisyon sa pamamagitan ng koneksyon kaysa sa karapatan o kalapatiasyon. Laganap ito sa parehong publiko at pribadong sektor at karaniwang nauurong ang hustisya upang mapagbigyan ang mga taong may utang na loob sa civil service communication. Ang nepotismo at kolonyalismo ay pinagbabawal ngunit patuloy na nangyayari na walang tiyak na batas upang sugpuin ang padrino sistema. Sumunod, ang iba pang korupsyon sa Pilipinas. Una, pagtaka sa pagbayad ng buwis. Ang hindi pagbabayad ng tamang buwis o ang pagtatago ng kitang upang makaiwas sa pagbabayad ng buwis ay naayon sa batas. Pangalawa, ghost project o payroll. Ang paggawa ng peking proyekto o peking listahan ng mga empleyado sa payroll upang magtago ng pundo magamit ito para sa pansariling pakinabang, pag-iwas sa publiko ng mga kontrata. Ang hindi pagbibigay ng tamang impormasyon o oportunidad sa publiko upang makipagkontrata sa gobyerno ng nagiging dahilan ng kawalan ng transparency at pagkakaroon ng katawalian. Sumunod, pagpasa ng kontrata. Ang pagpapasa ng isang kontrata o proyekto sa mga kaalyado o kakilala ng mga opisyal na may interes o proyekto na hindi inaasahan alang ang tamang proseso. Pangalawa, pangingikil o paggagamit ng kapangyarihan o impluwensya upang manghimasok at manghingi ng pera o iba pang pabor mula sa isang tao o negosyo sa pamamagitan ng pagbabata o pananakot. Pangatlo, panunuhol. Ang pagbibigay ng pera o regalo o pabor upang makakuha ng nais na aksyon o desisyon mula sa isang tao ay karaniwan ay isang opisyal ng gobyerno. Ilang. Thank you. Ang konsepto ng kabayanihan ng mga Pilipino. Pinaniniwalaan ng may akda na ang konsepto ng kabayanihan ay nagbabago batay sa panahon, pananaw at sitwasyon ng taong tumitingin dito. Ang kabayanihan ay inilalarawan ng kagitingan at kalapangan sa pagharap ng hamon ng buhay na mababasa sa iba't ibang mitolohiya, kung saan ang pagsasakripisyo ng buhay ay itinuturing na isang akto ng kabayanihan sa bayan. Ngunit sa paglipas ng panahon, naging malawak na ang konsepto ng kabayanihan na hindi lamang nakikita sa digmaan, kundi pati na rin sa pagsasama at pagkakaroon ng moral na kahusayan sa lipunan. Ayon kay Dr. Sextius Salazar, tulad ng isinaad ni Lakwata na isinalin ni Vibar 2013, ang isang bayani ay nakikipagtulungan ng walang anumang bayad sa mga gawaing pangkomunidad. Ang konsepto ng kabayanihan ng mga Pilipino, mga kilalang bayani sa bansa. Ilan sa mga kilalang bayani sa bansa ay sina Dr. Jose Rizal, Andres Bonifacio, Melchor Aquino, Manuel L. Quezon at marami pang iba. Ang kanilang mga sakripisyo at kabayanihan ay nagbigay daan sa pagbabago at pag-unlad ng bansa at naging inspirasyon sa mga susunod na henerasyon upang magsagawa ng mga makabuluhang aksyon para sa kapakanan ng nakakarami. Ang konsepto ng kabayanihan ng mga Pilipino, mga paraan na nagpapakita ng kabayanihan. Una, ang pangingibang bayan ng mga OFW. Isang anyo ng kabayanihan kung saan isang Pilipino ay nagsasakripisyo na malayo sa pamilya upang makapagtrabaho sa ibang bansa at makatulong sa ekonomiya ng bansa. Pangalawa, paggawa ng bagong imbensyon na makakatulong sa buong sanlibutan. Isa na sa buhay ang kabayanihan sa pamagitan ng paggamit ng talino at kakayahan upang lumikha ng mga bagay o teknolohiya na makikinabang ang nakakarami. Pangatlo, ang paggawa ng kabutihan sa kapwa. Tumutukoy sa pagtulong sa ibang tao ng bukal sa loob kahit walang kapalit bilang ambag sa kapakanan ng lipunan. Pang-apat, kahusayan sa napiling larong o propesyon. Ang pagbibigay ng pinakamainam na serbisyo o produkto sa larangang pinili ay isang uri ng kabayanihan na nagbibigay inspirasyon sa iba. Panglima, katapatan at integridad sa kabila ng kahirapan. Ang pananatiling tapat, marangal at may paninindigan sa gitna ng pagsubok ay isang makabuluhang anyo ng kabayanihan. Rebolusyong pangkalikasan. Isa sa mga napapanahong isyu ang pakikipagsapalaran ng tao sa hamon ng kalikasan na mahirap labanan, kahit gamit pa ang mga makabagong kasangkapan o teknolohiya. Sa Pilipinas, hindi malilimutan ang bagyong naminsala sa bayan ng Tacloban, Leyte at iba pang mga isla na nagngangalang Bagyong Yolanda. Maraming namatay na wala ng mahal sa buhay, nawala ng tirahan, hindi maayos na tubig, kawalan ng kuryente, gayon din ang kalusugan ng nakararami.
ay naapektuhan, ngunit hindi maitatawa na sa kabila ng mga pinsalang dulot ng kalikasan ay kakabit nito ang mga responsibilidad ng mga taong gumagamit nito ang kalikasan. Dalawa ang itinuturong dahilan sa pagbabago ng klima. Una, ang likas na pagbabago na tinutukoy sa samang-samang epekto na enerhiya mula sa araw, pag-ikot ng mundo at init na nagmula sa ilalim ng lupa. At greenhouse gases na karaniwang paggamit ng kemikal sa mga produkto ng tao, bunga ng carbon dioxide, buhat sa mga sasakyan na gumagamit ng gasolina, ang usok na mula sa mga pabrika at walang habas na pagputol ng mga punong kahoy. Pagbabago ng klima o climate change. Ang pagbabago ng klima ay isinisisi sa pagtaas ng greenhouse gases na siyang nagpapainit o nagpapalamig sa mundo. Sa sinasabing nakapagbubunga ng mga sakuna katulad ng pagbaha at tagtuyot na dahilan ng kamatayan ng tao na maaaring makapagdulot ng polusyon na maaaring makapagdulot ng masama sa kalusugan tulad ng kolera, malaria, dengue at iba pang sakit. Dalawa ang itinuturong dahilan sa pagbabago ng klima. Una, ang likas na pagbabago na tinutukoy sa samang-samang epekto na enerhiya mula sa araw, pag-ikot ng mundo at init na nagmula sa ilalim ng lupa. At greenhouse gases na karaniwang paggamit ng kemikal sa mga produkto ng tao, bunga ng carbon dioxide, buhat sa mga sasakyan na gumagamit ng gasolina, ang usok na mula sa mga pabrika at walang habas na pagputol ng mga punong kahoy. Pagbabago ng klima o climate change. Ang pagbabago ng klima ay isinisisi sa pagtaas ng greenhouse gases na siyang nagpapainit o nagpapalamig sa mundo. Sa sinasabing nakapagbubunga ng mga sakuna katulad ng pagbaha at tagtuyot na dahilan ng kamatayan ng tao na maaaring makapagdulot ng polusyon na maaaring makapagdulot ng masama sa kalusugan tulad ng kolera, malaria, dengue at iba pang sakit. Isa sa mga batas na may kaugnayan sa usaping basura ay ang RA 9003 o Ecological Solid Waste Management Act of 2000. Nakaakibat ang lokal na pamahalaan na may pangunahing responsibilidad sa tamang pamamahala ng basura. Nakaisa ng mga mamamayan sa pagpapanatili ng kalinisan at kaayusan ng paligid sa pamamagitan ng tamang pagtatapon at pagbubukod ng basura. Tamang pagtatapon ng basura. Matindi ang pakikibakan ng mundo sa hamon na usapin sa wastong pagtatapon ng basura. Isang malaking hamon hindi lamang sa mundo, kundi maging sa bawat individual tulad ng ang solidong basura ay karaniwang itinatapon o ibinabaon sa mga landfill sites na maaaring makapaminsala sa lugar. 2. Ang mga nabubulok na basura ay maaaring magbunga ng mikrobyong masangsang na amoy o di kaaya-ayang simsim ng tubig sa ilalim ng lupa. 3. Ang usok na nagmula sa mga sinunog na basura na plastic ay nakadaragdag ding polusyon sa kapaligiran. Sa mga nabanggit, makikita ang kultura ng pagdadamayan sa buong mundong para sa agarang pagbangon ng isang bansa. Subalit, pagsusumikap na makatulong ng iba ay kailangan din ng kasamang disiplina ng taong tinutulungan at maayos na sistema buhat sa kanyang pamahalaan. Ngayon naman tatalakayin ko ang konsepto ng kahirapan. Ang kahirapan ay isa sa matinding suliranin ng lipunan na inilalarawan bilang kakulangan sa material na bagay upang mamuhay ng maayos. Nahahati ito sa dalawang uri, ang ganap na kahirapan at ang relatibong kahirapan. Ang ganap na kahirapan ay isang sitwasyon ng isang individual na nahaharap sa kawalan ng pangunahing pangangailangan gaya ng tubig, tirahan, damit at pangangailagang pangkalusugan. Ang relatibong kahirapan naman ay kakulangan sa yaman kung ihahambing sa ibang tao at dulot ng mga balakid tulad ng korupsyon at hindi patas na sistema. Mayroon ding dalawang pananaw tungkol sa sanhi ng kahirapan, ang individualistiko at structural. Ang individualistiko ay isinisisi sa personal na kakulangan gaya ng katamaran, kamangmangan o mababang tiwala sa sarili. Ang structural naman ay sinisisi ang sistemang panlipunan at ekonomiya kabilang ang mababang sahod at kakulangan sa oportunidad.
Ayon kay Dr. Phil Bartlett, na isinasalin ni Dionisio Vitan, may 5 salik ng kahirapan. Una, ang kawalan ng kaalaman. Pangalawa, ang sakit. Pangatlo, kawalan ng pagpapahalaga. Ika-4, hindi mapagkakatiwalaan. At ika-5, pagiging palaasa sa iba. Binanggit niyang malulutas ang kahirapan kung aalisin ang mga salik na ito sa bawat pamilya. Ang talakayang ito ay about sa usaping pangkalusugan, ay isang malawak na paksa na tumutukoy sa lahat ng aspeto ng kalusugan ng isang tao, komunidad o bansa. Sakop nito ang physical, mental at social na kagalingan. Hindi lamang ito tungkol sa paggamot ng sakit, kundi pati na rin sa pagpapanatili ng mabuting kalusugan at pag-iwas sa mga karamdaman. Maaari nating hatiin ang usaping pangkalusugan sa ilang mahalagang aspeto. Una, pag-iwas sa sakit, ito ang pinakamahalagang aspeto ng usaping pangkalusugan, kasama rito ang mga hakbang na ginagawa upang maiwasan ang pagkakaroon ng sakit, tulad ng malusog na pamumuhay, maayos na pagkain at regular na ehersisyo, sapat na tulog, pagpapabakuna at pag-iwas sa mga panganib na gawain, paninigarilyo, pag-inom ng alak na labis. Pangalawa, labis na pag-inom ng alak. Pangalawa, pagtuklas at paggamot ng sakit. Kapag nagkakasakit na, mahalaga ang agarang pagtuklas at angkop na paggamot, kasama rito ang pagkonsulta sa doktor, pagsusuri at pagsunod sa iniresitang gamot. Mahalaga rin ang pag-unawa sa sakit at ang mga posibleng komplikasyon nito. Pangatlo, pangangalagang pangkalusugan. Ito ay tumutukoy sa mga serbisyong pangkalusugan na inaalok sa mga tao, tulad ng pagsusuri, paggamot at pagrehabilitasyon. Kasama rin dito ang mga programang pangkalusugan ng pamahalaan at pribadong sektor. Una, kalusugang pangkaisipan, isang mahalagang bahagi ng pagkalahatang kalusugan. Ang kalusugang pangkaisipan, kasama rito ang pag-alaga sa emosyon at mental na kagalingan at pagtugon sa mga karamdamang pangkaisipan, tulad ng depresyon at pagkabalisa. Kalusugang panlipunan. Ang kalusugang panlipunan ay tumutukoy sa mga kondisyon kung saan nabubuhay ang mga tao at kung paano nakakaapekto ang mga ito sa kanilang kalusugan. Kasama rito ang kahirapan, diskriminasyon at kawalan ng akses sa mga serbisyong pangkalusugan, patakarang programang kalusugan. Ang mga patakaran at programa sa kalusugan ay may malaking papel sa pagpapabuti ng kalusugan ng populasyon. Kasama rito ang paggawa ng mga batas na nagpoprotekta sa kalusugan ng publiko, pagpupundo sa mga programang pangkalusugan at pangpapalaganap ng kamalayan sa kalusugan. Sa madaling salita, ang usaping pangkalusugan ay komprehensibong paksa na sumasaklaw sa lahat ng aspeto ng ating buhay na may kinalaman sa ating pisikal, mental, social at komunidad. Kagalingan, ang pag-unawa at pagbibigay pansin dito ay susi sa isang mas mahaba, mas malusog at mas produktibong buhay. Yun lamang. At dito po natatapos ang aming pag-uulat, ang pangkat 6. Sana po ay may natutunan kayo. Maraming salamat po.